Manhay kagat ng Dilim Admin at sa inyong mga tagapakinig. Ang kwentong ito ay totoong nangyari sa akin. Hindi ito masyadong nakakatakot pero gusto ko lang itong ibahagi sa inyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Angela. Hindi ko nasasabihin kung saan ako nag-aaral at kung saang lugar ako nakatira. Sa amin may isang bangin na hindi masyadong alam ng mga residente at bihira ang dumadaan dito. Lagi ko itong pinupuntahan. Pagkatapos ng eskwela, kapag medyo maaga pa, dumadaan ako rito at dito ko inilalabas ang lahat ng sama ng loob ko. Ito lang ang tanging lugar na nagpapakalma sa akin kapag may problema ako. Kapag wala akong masabihan ng hinanakit ko, pumupunta ako rito at kinakausap ang umaagos na tubig sa ilalim ng tulay. Minsan, muntik na akong tumalon sa tulay na yon, pero natakot ako na baka walang makahanap sa katawan ko kung sakali. Isang araw pagkatapos ng klase, napagpasyahan namin ng kaibigan ko na pumunta muna sa kanila upang tapusin ang project na ipinapagawa sa amin. Bandang 6:00 ng gabi, nagpaalam na akong umuwi, pero sa totoo lang, hindi pa talaga ako uuwi. Tulad ng nakagawian ko, dumiretso ako sa tulay. Malakas ang hangin noon kahit madilim na. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako sa ingay ng agos ng tubig. Sobrang lakas nito kaya napabalikwas ako at agad kinuha ang gamit ko. Akma na akong aalis nang mapagtanto kong nasa ilalim na pala ako ng tulay. Wala akong makita na madaanan kaya inakyat ko ang puno sa ibaba upang makabalik. Nang mapatingin ako sa tulay, laking gulat ko nang makita ko ang isang babaeng nakatayo roon. Sumisigaw siya at umiiyak. Hindi ko man maunawaan ang kanyang sigaw, natakot ako. Para bang may balak siyang gawin. Makalipas ang ilang segundo, tama nga ang hinala ko. Tumungtong siya sa pinakagilid ng tulay at sa huling sigaw niya, may narinig akong putok ng baril kasabay ng pagbagsak niya sa tubig. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga sandaling iyon. Tumakbo ako papunta sa tulay at doon ko nakita ang bakas ng dugo mula sa kinatayuan ng babae bago siya mahulog sa bangin. Hinawakan ko ito at inamoy, ngunit hindi ito amoy dugo. Amoy patay na daga. Napalingon ako at halos hindi ako makahinga sa takot nang makita kong nakahandusay ang katawan ng babae sa harapan ko. May tama siya ng bala sa ulo at naliligo sa sarili niyang dugo. Napasigaw ako sa nakita ko at bigla akong nagising mula sa pagkakatulog. Gulong-gulo ako at hindi mapakali. Kinuha ko ang cellphone ko sa bag at nakita kong 1:00 na ng madaling araw. Marahil napasarap ang tulog ko pero hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari. Agad akong naglakad pa uwi sa bahay. Kinabukasan, nagtanong ako sa kaklase ko tungkol sa tulay na iyon at kung bakit tila walang gustong dumaan roon. Ayon sa kanya, nung bata pa siya, may isang babae sa lugar namin na nagngangalang Christina. Maganda raw siya at nakalaro pa niya ito noon. Maraming humahanga kay Christina pero iisa lang ang lalaking nakapukaw ng kanyang damdamin, si Marco, ang kanyang kapitbahay. May itsura rin si Marco ngunit isa siyang lasenggo at madalas nitong asarin si Christina. Sa kabila nito, pinagsilbihan pa rin ni Christina si Marco upang makuha ang damdamin nito. Ngunit sa halip na mahalin siya, sinamantala lamang siya ni Marco. Nang mabuntis si Christina, pinilit siya ni Marco na ipalaglag ang bata. Wala siyang nagawa kaya ipinalaglag niya ito. Dahil dito, maraming nagalit sa kanya at kinamuhian siya ng karamihan. Hindi na siya lumabas ng bahay. Hanggang isang gabi, pumunta siya sa tulay at doon siya iyak ng iyak. Maraming nakakita sa kanya pero sa halip na tulungan siya, pinag-usapan at hinusgahan siya ng mga tao. Sinisigaw niya ang kanyang hinanakit, ngunit tila bingi ang mga nakakarinig. Hanggang sa may nagsabi kay Marco kung nasaan si Christina. Pinuntahan siya nito at walang awa siyang binaril sa ulo. Kaya pala, tuwing pupunta ako sa tulay na yon, pakiramdam ko ay may nakikinig sa akin at tila may kaibigan ako roon. Nang lumipat kami sa lugar na ito, 4 na taon na pala ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya. Nakalimutan na ito ng mga tao. Si Marco raw ay lumipat na sa ibang lugar at may bago ng pamilya. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isip ko ang kwento ng kaibigan ko. Simula noon, hindi na ako bumalik sa tulay. Gustuhin ko mang bumalik at kausapin ang agos ng tubig, pero hindi ko na magawa. Ayaw na rin ng mga magulang ko na pumunta ako roon. Alam pala nila ang istorya at natatakot silang baka tumalon ako tulad ni Christina.